Mga kaibigan, atin pong pag-usapan mga Filipino boxers, ay posible uli tayo na makasungkit ng bagong titulo. At sa ngayon nga naman ay meron pong dalawang boksingero tayo na world champion, si Pedro Taduran at saka si Melvin Jerusalem. Sila pong dalawang humawak ng WBC at WBO na light flyweight title. Meron po tayong dalawang world champion sa Pilipinas. Bago po yan, paki-like lang at subscribe at pindutin ang notification bell para updated tayo sa mga pangyayaring boxing sa Pilipinas at sa buong mundo. Marami pong salamat. Ito. At huwag tayong mag-alala mga kaibigan. Marami pong mga boksingero natin na posible. At mayroon po tayong nakikita. Umasinso na po ang kanila pong mga kilos. Katulad po nito si Marlon The Nightmare Tapales. Makikita mo naman sa laban kung makailan lang, October 29, 25, Fernando Toro ang kanyang kalaban. Dito pinabilib ni Marlon Tapales ang mga Pilipino dahil accurate na po ang kanyang mga suntok, hindi tulad noon na wasiwas, wala namang tinatamaan. At ngayon po, masinso na po mga kaibigan at laking tulong yung ilang buwan niyang kasparing ni Naoya Inoue. At ito ay nagamit niya at posible nga talaga na makamit niya ang pangatlong world title, 3 Division World Champion. Sa kanyang pagkapanalo ay umabot ng 41 wins at 22 knockouts. 4 lang ang kanyang talo. At kumakailan lang noong April ay nakasungkit itong si Marlon Tapales ng WBC International Silver title. Nakuha niya ng April 27 nga, 2025. Matapos ng pinabagsak niya sa round 3 itong si John Jet. Pinakita ni Marlon Tapales na kaya pa siyang magdenomina sa mga eliminator. Posible ang world title ayon sa mga balibalita. Aktibo ang team na Tapales. Ang kanyang rank IBF, WBA at WBC, kahit natalo siya nung lumaban siya kay Naoya Inoue ng undisputed fight, nakuha pa rin ng mga Pinoy fans ng pagrespeto dahil sunod-sunod ang kanyang knockout wins at mataas pa rin ang level sa kanyang kompetisyon. At pangalawa mga kaibigan, itong si Mark Magnifico Magsayo nga. Noong July 19, 2025, Jorge Mata Cuellar. Ito ang kanya pong nakalaban at maganda pong kanyang ipinakita mga kabrad. At nakikita mo ang kanyang galawan, side to side movement, kahit po siya orthodox ay nakuha pa rin niya ang estilo. Binaliktad lang niya ang style dahil southpaw po si Pacquiao at siya po ay orthodox. Ang side to side movement niya ay papunta sa kanan, kaya nakapagtira siya ng kaliwa sa kalaban. Ito ang nakapagpalito sa isang kalaban. Undercard ito ni Pacquiao Barrios fight sa Las Vegas. Sa panalo na nakuha niya ang WBC Continental American Super Featherweight title o WBC number 1 contender Eduardo Rocky Hernandez, posible na kanyang makalaban. Pagsali niya sa undercard Pacquiao Barrios ay malaking exposure para sa kanya. Depende ito kay Mark Magnifico Magsayo kung pera lang ang kanyang gusto o malaki siyang pangarap na magiging tulad kay Manny Pacquiao. Hindi lang pera ang kanyang habol, kundi ang karangalan sa bansa natin, ay sigurado ay makakuha naman siya ng isa pang world title.
noong na-undercard siya kay Manny Pacquiao, ito talaga ang kanyang dahilan para lalaki ang kanyang kita, at sigurado ang kanya pong promoter ay bibigyan siya ng magandang laban at malaking kita. At malinaw nga na may momentum talaga. At makikita mo naman ang kanya pong mga galawan ay strategic. At ito nga, may potential para sa muling pagbangon at muling maging world champion na isang Bolano from Tagbilaran City.